Ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fahultagana, 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay, Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ohayou gozaimashita. Holiday po ngayon mga kuya mate, kaya chill-chill lang tayo, ha? Good morning, Mr. President. Ohayou gozaimasu. Kumusta ang lamig ng Japan?
Abay, bumiyahe na po ang Pangulong Marcos kahapon at nandun na sa Japan para sa kanyang matagal-tagal pa na ha? 4 na araw na state visit ng Pangulong Marcos mula May 26 hanggang 29. Kasama si First Lady Manang Aimee. At anong sabi ng presidente sa kanyang departure speech kahapon? RHTV, take it away. In order to advance the interest of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity. During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan and bringing our strengthened strategic partnership to greater heights. I will be advancing Philippine priorities, and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council. The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. Mr. President Apo Bonget. Abay, masabol Apo double time, triple time ang trabaho ninyo, ha? Dahil batay po sa latest survey ng Social Weather Stations, SWS. Diyos ko, Mr. President. Nakakalungkot. Ang inyong net satisfaction rating ay negative 15. Diyos ko po, ha? Kumbaga sa weather sa Sapporo, Japan, Mr. President, nagyayelo, ha? Very poor. Kaya siguro po ay double time, Mr. President. Trabaho po tayo, ha? At sana nga ay sa iyong state visit sa Japan, you will bring home the sashimi. Samahan mo ng ano ba masarap sa Japan, ha? Sashimi with sake. Ayan, kampai. Ay, kampai sa lahat ng mga senador. Pero kung ang presidente abay negative 15 ang net na satisfaction rating, paano ang mga senador? Diyos ko. The greatest entertainment ever. Abay, Mr. Frank Sinatra. Ayan. Do not send the clowns. They are already here. The clowns are already in the legislative branch. Ano ba naman yan? Diyos ko po, mahabag yan, ano, ha? Kaya dismayado po umabigan hindi lamang ang mga taga Makati Business Club, bossing Ed Chua, ha? Di mas lalong dismayado po mahabigan ang mga taga Smoky Mountain, ang mga taga Parola sa Tondo, Manila sa mga nangyayari sa atin. Ay nako, anyway, ang sabi po mahabigan at least na-entertain naman daw tayo sa Senado. Ayan. Siguro kung bibigyan natin ng rating ang Senado ngayon, 0 satisfaction rating. Ayan. Pero may bawi naman, ha? Ayan. Pagdating naman sa ano, ha? Sa entertainment, 101%. Alang ya, buti pa mga senador ayan, gawa na lang kayo ng pelikula dyan. Abay, suggestion na ating bubit. Abay, pwedeng pansali ito sa Metro Manila Film Festival. Senator General Nicolas Torre III, ha? Abay, ang sabi na ating bubit, lakay, ayan, pwedeng 2 pelikula agad ang gagawin ng Senado. Ayan, may sequel ka agad. Ayan, ano yung title? Sabi niya, Pia. Ayan, pinaiyak
ni Risa. May sequel yan. Ano naman ang sequel niyan, ha? Abay, ready ba malo si, si Leon? Ayan. Yung back to back. Ayan. Kung si Pia pinayak ni Risa, ayan. Pia, ayan. Sumaya. Ayan. Matapos masarapan sa suman at mahablangka ni Leon Guerrero. Diba? Ang saya-saya ng mga senador natin, mahabigan, Ayan, talaga namang hindi tayo pumunta sa sa mga circus, ha? Abay, makinig lang kayo dito sa DZRH. Ayan, sa social media, tayo po ay na-entertain na. Andiyan ba? Ayan, tingnan nga natin yung yung sagutan ni Senator Pia at ni Leon Guerrero. Take it away, RHTV. Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. What does Saya-saya. Ayan, kaya lang sabi nga nila mga kuyang mga ating, kung may kasiyahan, may kalungkutan din. Alam niyo kung bakit? Di ba kahapon nag-walk out din ang minority sa Senado, ha? Dahil gustong ipalusot yung pag-amyenda sa rules kaugnay sa pagboto ng mga senador na absent. Ayan. Abay, pwede rin bumoto kahit pwede sa Zoom. Ayan. Ayan, nauwi sa walkout. Ayan. Pero itong malupit. Ayan. Kung medyo may entertainment, meron ding, kumbaga, parang pelikula talaga mga kuyang mga ateng. Sabi ko sa inyo, the greatest entertainment ever ang Senado ngayon. Bakit kanyo? Abay, ano rin ito, ha? Parang action. Ayan. Thriller. Ayan. Bakit kanyo? Aba, ano ang action? Aba, eto na ang mga action stars natin. Ang sabi ni Senator Bong Revilla, ayan, nagre-ready na sa oblo. Ayan. Naka-ready na ang red carpet. Abay, sino ba ang unang tatanggapin ni Senator Bong dyan sa oblo? Nakot, Senator Jinggoy, si Asyong Aksaya, ay si Asyong Salonga. Mukhang isusunod dahil ang sabi ni Ombudsman na Boying, bukas iaakyat na sa Sandigan Bayan yung plunder, malversation cases laban kay Senator Jinggoy. Pagkatapos next week susundan naman si Joel Marcoleta. Nako, Brother Eddie Villanueva, kailan mong ipag-pray over ng todo itong si Senator Joel. Susunod pa si Senator Cheese, ha? Manoy. Ayan. Abay, dadalawin kayo ni Hart sa oblo. Ayan. Kung kayo po ay maipapasok sa oblo, ayan, si Senator Marcoleta, patay tayo dyan. Damay pa si Congressman Mike. At hindi lang yung mahabigan naku, pati si Brad. Abay, ang mga members ng Upsilon Sigma Fraternity ng UP ngayon, abay, mukhang ala ng Brad ngayon. Dahil ano yan, ha? Dahil pati si Brad, former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ay kakasuhan na rin ni Ombudsman Boying. Kaya Senator Bong, ayan, huwag kang malungkot. Hindi ka nag-iisa. Ayan, dahil kompleto na ang gang. Ayan. Sino ba ang leader ng gang? Ayan.
Ano ba, Senator Ping, ang magiging gang daw sa Oblo, ha? Yung mga bagong kakosa, ha? Ang magiging pangalan ay Flood Control Gang. Talaga naman ha? Ayan. Iba talaga ang ating mga senador. Abay, pwede ba Manong Boji, Manong Speaker, ayan, Boji D, ayan, at Senate President Alan Peter Cayetano, ha? Natitikman ba yung suman tsaka mahablang kang pinapadala ni Senator Lito Lapid? Malutawagan mo nga si Florante Rosales. Ayan, tikman natin ang kamo kay Senator Lito Lapid, tikman nga natin kung masarap nga yung pinapadalang suman at mahablang ka kay Senator Risa Cayetano. Abay, tingnan nga natin, ha? Ayan, abay, buwan-buwan pala, pinapadala ng suman at mahablang ka, ha? Abay, Senator Lito, lapid. Piyak Cayetano lang. Piyak, ano ba yung sabi ko? Piyak Hontiveros? Piyak Cayetano, ayan. Nandyan na ba? Ayan, sino nandyan? Sabi mo kanina, Joel Marcoleta. Joel Marcoleta. Joel Villanueva, ayan, narambol-rambol na, ano? Patay tayo dyan. Ang gulo-gulo kasi, ha? Ayan, so anyway, si Brother Eddie, ayan, kumusta nga si Brother Eddie ngayon, ano, ha? So anyway po, mahabigan ni, ang pangalan ng gang, ayan, abay, Senator Lito, lapid, ha? Ayan, yung pagpapadala mo ng suman tsaka mahablang ka kay Senator Pia Cayetano, alam ba ni Mrs. to? At sabi ni Senator Bong Revilla, ay Senator Bong, ha? Senator Panday, ayan, abay, ready na ba ang red carpet sa mga magiging kakosa, ha? Ayan, at hindi lang red carpet ang nakaready dyan, may banda pa, ha? Rizal Underground. Ay, nako talaga, kakalungkot, ano? Nakita natin yung mga pinapasweldo nating mga senador, ayan, ang bagsak ay sa Oblo, mga kuyang mga ateng. Pwede ba dahil ang lalaki ng mga sweldo nila? Senator Manong Boji, ayan, Boji D, Speaker, ha? At Speaker Senate President Alan Peter Cayetano. Pwede ba gumawa kayo ng batas, ayan, na ang sweldo ng mga mambabatas natin, ha? Per piece, ayan, para yung mga nagtatrabaho sa mga tahiang mahabigan, sa mga pabrika, ha? Ayan, ang bayad natin sa mga congressman at mga senador, per piece na lang, ayan, susweldohan lang sila, babayaran sila base sa kanilang ipinapile na panukalang batas, bills, ayan, at kapag iyan ay naaprubahan, ayan, naging ganap na batas, iyan po ay may dagdag bayad. Alang yan naman, what is happening to our country? Ayan, Kuyang Illustrious Potentate Secretary Dong Mendoza. Ay, nako talaga, mahaibigan ni kung didibdibin natin ang nangyayari ay tataas ang high blood natin. Para hindi tayo masyado maburyong, ayan, gawin na nating entertainment. Alamin natin ang latest mula sa Japan. Ayan, nasa sa Tokyo, Japan ba? O sa kasi presidente? Ayan. Alamin nga muna natin ang latest mula sa Malacanang. Mula sa state visit ng Pangulong Bongbong Marcos na negative 15 ang net satisfaction rating.
dapat hindi yata net satisfaction ha? Net dissatisfaction rating. Diyos ko, negative 15. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Leta Narciso? Ayan. May happiness ba tayong matutunghayan na makukuha sa 4 na araw na state visit ng presidente sa Japan? Ohayo gozaimasu, Let Narciso-san. Kay bago ang state visit ni Pangulong Marcos, sa kanya munang Idil Adha message kay Idil Adha, nga pala, ng mga kapatid na Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo sa pagdiriwang ng Idil Adha, the Feast of Sacrifice. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na ang kwento ni Propeta Ibrahim ay paalala ng hindi matatawarang pananampalataya, buong pagsunod sa naisin ni Allah at pagtitiwala sa layunin higit pa sa pansariling kagustuhan. Ang mensahe anya ng Idil Adha para sa lahat ng mananampalataya ay walang hangganan na ang sakripisyo kapag inialay ng may katapatan at pagmamahala ay pinagmumula ng malalim na lakas. Itinuturoan niya nito na anuman ang ituko natin para sa nararapat at dakila ay hindi magmamaliw. Halip ito'y nagiging biyaya na nagpapayaman ng tahanan, nagpapalakas sa mga komunidad at nag-aangat sa sangkatauhan. Samantala, arangkada na nga ngayong araw lakay ang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Bagamat kagabi ay una na nitong kinumusta ang Filipino community doon. Ngayong umaga naman ay formal siyang tatanggapin sa Imperial Palace ni Emperor Naruhito at Empress Masako. Lakay? Nasa Japan ka ba o naiwanan ka? Nasa Pilipinas lakay. Kaya ka pala hindi nagpunta dito sa opisina ha? Akala ko kaya pala hindi ka humingi ng pabaon na na lapad. Okay, hindi ako nanghingi ng lapad sa'yo lakay. Hindi tayo kasama. Taong bahay ka pala rito sa ha? Naiwan ka pala ha? Naiwan ka pala sa biyahe. Ayan. So anyway, ngayong Miyerkules, ano ang unang schedule ng presidency nung kakausapin? Oo, yun lakay. Welcoming ceremony ni na Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace yan ngayong umaga. At mamayang hapon, kabi-kabila na yung mga meeting ni Presidente. Nakot, di mo ko nasabihan kaagad. Sana si Honey Rose Mercado ba yun? Yung staff ni Presidente? Ayan. Lakay, sige sa HR. Bakit? Si HR. Si Emperor Hirohito pala ang kadil niya ngayon. Sana napabaonan ko si Apo Presidente. Pabalon nga ko. Regalo kini Emperador. Sana bigyan natin ng Emperador para kay Emperor Hirohito. Okay nga Rod. Ayan. Anong sabi ni Presidente kay Manang Aimee dun sa no election? Ayan, Noel. Walang sinabi lakay, di ba? Ano bang tawag doon sa ginawa niya? Kibit balikat? Sabi ni Auntie Claire, diversionary tactic daw. Ayan. Diversionary tactic para sa? Sa issue. Ayan. Dahil nagkagulo sa Senado ngayon. Kay Bato. Ayan, yung putukan. Ayan. Ang daming nangyayari lakay sa Senado. Kaya nga pagkatapos kaya tumaas din ang high blood ni Senator Erwin ang dami dapat pag-usapan yung rules pa. Ayan. Nakakalungkot lakay na nakikita ng ating mga kababayan na ganyan. Ganun ba ang mga binabayaran natin, pinapasweldo natin mga senador, mambabatas? Di mo na maintindihan lakay kung para kanino ba nagtatrabaho ang mga ito. Siyempre, yung mga interest ng mga mamamayang Pilipino, di ba, dapat yun yung top priority. Kaya nakalungkot mahabigan. Kaya
next election pumilit na ng maayos Galing-galing kung na sino natin. iboboto natin. Ayan. Galing-galingan natin ang pagpili. Diyos ko. Pang-entertainment talaga. The greatest. Kompleto, di ba? Ayan. Oo, Ayan. kompleto Ricardo daw sa naga. Ang mga tinitingalasan natin mga statesmen, mga honorable legislators, ayan, the greatest clowns Oo, kaya alam mo na in the hindi legislative maiwasan body. Ayan. Oo, hindi maiwasang maikumpara lakay dun sa mga naunang mga batches ng Ay, mga sinabi ng mga mo. senador talaga. Di ba? Ang layo daw lakay. Nakalungkot, kasalanan din natin. Binoto natin. Anyway, sana matauhan ang mga mambabatas natin. Sana makabawi naman sila, Miss Let. Ha? Ayan. Sa ganito mga lahat ng sektor, bumabanat, bumabatikos sa kanila. Sana magbagong puri naman sila. Ayan, hindi pa huli. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, Bike sa lakay. Ikaw din, Apo Presidente, Apo, tarbaho. Ayan. Abay, negative 15 ang satisfaction rating po ninyo, ha? Abay, kailangan ni bumawi-bawi. Ayan, ayusin natin ekonomiya, ayusin ang kabuhayan. Nako, ang inflation, tumataas naman ang mga bilihin. Diyos ko po mahabagin, Lord, what is happening to our country, Mr. President? Babalikan natin lang pang mga issues, mga reports. Ready ba si Senator Jinggoy? Ayan. Umaalma rin si Senator Jinggoy Malu eh. Ayan. Hoy, Malu Cabral, huwag kang takbo ng takbo dyan. Lakad. Tawagan mo si Senator Jinggoy. Ayan. Si Senator Joel Villanueva. Ayan. Senator Cheese. Ayan. Sasalita kaya sila. Ay, nako talaga. Teka muna. Pagka naipasok ba sa oblo itong makakasama mo, Ombudsman Boying tabi-tabi ba sila ng selda doon sa Quezon City Jail? Yung bago? Ayan. Aba. Senator Joel Villanueva. Ayan. Kung maipapasok sa oblo si Senator Jinggoy. Ayan. Senator Joel Villanueva. Ayan. Si Senator Marcoleta. Ayan. Senator Cheese. Aba. Pwede nang isang team ng basketball. Ayan. Ayan, di yata naglalaro ng basketball si Senator Marcoleta eh. Ayan. Senator Joel magaling mambalya yan eh, ha? Pagka nakalaro sina Justice Maidas Marquez sinasahod pa ito eh. Tinuto tsaka sinisiko eh. Justice Maidas, good morning. Babalikan po natin mahabilang pang mga reports. Ilang pang mga entertainment. Holiday ngayon mahabigyan ng enjoy lang tayo, ha? Anong aabangan ninyo? Eto maganda. Ayan, Justice Sam Martires, ha? Justice Sam Martires, ayan, chill ka lang dyan, Justice. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Teo Macalmat. Eto, Justice, ang abangan mo, ha? Ayan, yung maganda at sexing star na siyota na isang congressman. Nako, sinulot ng isang businessman. Iyak si congressman. Mamaya po yan mabigyan sa ating special na balita. Oras, CJ, Chief Justice Alex Jesmundo, ay Apo Justice Ricky, ha? Justice Sam Gaerlan, Justice Joe Lopez. Oras ganap ng alas 8:40. Ang oras na yan ay Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon.
ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian. Okay. But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sa Sister L. It's 8:50. Daming bayan. Good morning, Lakay! Holiday na holiday, ganyan ang suot mo. Para kang yung parang shota ni Congressman
Shot, abo, ibububit mo ba yan, Lakay? May bubit ka sa amin ngayong araw. Ayan nga, kailangan may entertainment. Dagdagan natin ng entertainment. Ayan. Pabatiin mo muna ako ng good morning. Sige, bumati ka muna. Kasi Ayan. good morning muna ako sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating mga kababayan on air at online, Lakay. At Diyos maray na aga sa mga taga Bicol, lalo na sa mga kababayan ko dyan sa Jubillar, Albay. Good morning sa Albay Electric Cooperative. Sana ay hindi mag-brownout today para naman ay hindi mainitan yung ating mga kababayan dyan. Nakot, sa Kainta nga pala. Ayan, parang Joe Saldarriaga, nasa Meralco ka pa ba? Di ba nag-retire ka na? Nandiyan pa si Manong Joe Lakay. Pakicheck nga yung sa Kainta. Ayan, may mga nagre-reklamo dyan sa may country homes. Ayan, abay, kagabi pa pumutok yata yung kanilang transformer. Ay nako, hindi brownout, Lakay. Ang init-init. Ayan, hanggang hindi pa naayos. Ayan, pakicheck nga parang Joe, ayan, country home sa may Kainta, Rizal, Mayor Nieto, ha? Ayan, pakikalampag nga ang Meralco dyan sa inyong lugar. Ayan. Naku, Lakay, ang daming nangyayari. Ang daming, sabi mo nga ay entertainment. Alam mo, Lakay, sabi sa mga sa memes online. Ano sabi? May bago ang kompleto na daw ang Senado. Ano? Kasi di ba nung nakaraan nagkaroon ng drama, kahapon daw rom-com. Rom-com. Romantic comedy. Joke lang. At may bago daw love team sa Senado. Ayan, alam mo ko love team. Yung iba sabi daw lapida. Lapid. Yung iba naman ang sabi ay pito. Pito. Ano yung lapid? Lapid. Lapid tsaka piya. Piya. Lapida. Lapid. Lapid and piya. Yes. Pero yung pito naman, ganun din. Piya and lito. Hi, Sen! Senator Lito Lapid. Good morning, Sen. Sabi minsan lang bumanat ang Leon Guerrero lang. Iba ang dating talaga ng Senator Lito Lapid. Pero mas sabi na aking bubit mas masaya yung mas maganda yung title na ayan, Pia. Although na medyo mahaba, ayan, sumaya matapos masarapan sa suman at mahablangka. Meron ako diyan Lakay entry pero hindi ko sasabihin on air. Off air lang siya pwede. Sige, bastos kasi. Bakit pag ako basto? Teka, sandali lang mo, ang bira itong si Kong Angelo Palmones saka si Jerry Baha. Hindi ba alas 4 pa naka-standby itong si Grace Vera Sansano, hindi pa pinapapasok. Ayan. Ang bira. Hindi Lakay update kasi yan doon sa doon sa Gumuhong Gusali sa Angeles City. Gracia, yung pinansyahan mong yung napiyansan na ba yung dalawang lola na na inaresto sa Aurora? Ayan, nagsusilisit lang inakusa na ng kung ano-ano. Naman yung lumaya na ba sila? Ayan. Yung tinulungan mo Lakay? Ang bira nakalaya naman. Na sila Lakay lumaya yung na ba? Ayan, di nagre-report sa akin si Grace. Ayan. Iba ang nire-report niya. Ikaw ang nagpiyansa doon Kasi kawawa naman po yung dalawang lola. Nagsusulisit lang. Di naman nangingikil. Solicitation naman sa advertisement sa akala ko naman Lakay nangikil. Hindi naman pala. Solicitation pala talaga yun. Ayan. Kung hindi ko tumatanggap ng solicitation, pwede namang i-reject. Di naman sapiltan niya. Ayaw. Di ako. Kasumpa yung dalawang matandang lola. Pero si DILG Secretary John Vic Remulla abay mag-i-inspection pa lang. Nauna na siya ni Senator Tol. Ayan. Si DILG Secretary. Hindi, Labor Secretary. Ayun nga pala, sorry, Labor. Kasi Labor may tumutunog na may bagong DILG Secretary. Labor Secretary Francis Tolentino. Yes. Sinibak ka agad yung yung director ng Dole. Region 3. Naman, halata naman may kapabayaan Ba't pinbayaan niya nag-operate yan? Ayan, tama lang Secretary Tol yung ginawa mo. Para di tutulog-tulog yung mga dyan. Tsaka alam na may violation Tinuloy pa ang construction. Latest mula sa Gumuhong Gusali sa Angeles City. At tinatawagan natin kung sino po ang nakilala at kung nasaan man itong si Ernest Johnson Lim yung na may-ari ng building, hindi pa nagpapakilala, baka sumama to kay Bato. Ayan. Baka nagtago na rin ito,
Aris number 25, Gracia Vera Sansano, please come in. Grace. Lakay Deo, Elaine, anumang oras ay nakatakdang dumalaw dito o mismong personal na puntahan itong ground zero kung saan bumagsak na itong 9 o 10-story building na proposed para sa Hotel Sana. At dito nga sa ground zero, kanina pa nakaantabay ang mga tauhan ng PNP, Bureau of Fire Protection. Bagamat kagabi, yung unang araw kahapon ng retrieval operation matapos nang ideklara nitong command center ng sinasagawa nga na clearing and retrieval operation. Dahil umulan kagabi, pansamantala itong natigil. At ngayong umaga, muling sinimulan ito. Ayan, gumagana na yung malaking equipment dito para nga doon sa mahabang na itotow na mga debris buhat din sa gumuhong building na ito. At sinasakay naman ito sa malaking dump truck ang mga nare-recover para ilayo para magkaroon pa rin ng espasyo. Anumang oras ay nakatakdang dumating nga si DILG Secretary Temuya at inaasahang makakasama niya rito ang mga matataas na opisyal. Parte nito ng pagdalaw niya, ayon nga dito sa mga organizer, na inspectionin at alamin ang status na ang assessment kung ano na ang nangyayari. At nakatuon din ngayon, of course, ang DPWH para makita kung gaano pa rin katatag yung integridad sa sinasagawa nga na retrieval at clearing operation. Kahapon, nag-inspection dito ang mga engineer mula sa mga kinikilalang ahensya pa rin ng pamahalaan. Pero pagsisak na ng lokal na pamahalaan ng Angeles City ay hindi maliligtas ang sinuman. At ngayon nga, nagpapatuloy na, nagsimula na dulong ng investigasyon. Pumapasok na nga itong mga sasakyan at ito mukhang andito na. Kasama na rito ang DILG Secretary. Grace. So yun muna. Yes. Tuloy-tuloy ba yung pag-retrieve doon sa mga natabunan doon sa ilalim? May mga crane ba diyan na nag-aalis doon sa mga debris? Yes, nagsimula na nga. Ito yung pangalawang araw na retrieval operation. Pero hindi pa ginagamitan ng malalaking crane dahil mano-mano muna ang pag-aangat dahil napakadelikado. Oras na magkaroon ng pagkakamali yung mga nagsasagawa ng operation para nga maalis, matanggal itong mga debris ito, ay pwedeng magkaroon ulit ng mas mabigat na problema, yung pagkukulap at maapektuhan ang mga nasa ilalim. Yung 16 pa kasi Lakay Deo na sinasabi nga ng mga construction workers, nandoon pa rin sa ilalim. So napakaingat ng ginagawa nitong mga respondents natin na tumutulong nga, especially itong mga miyembro ng Bureau of Fire Protection para matagpuan na doon sa ilalim ng gumuhong gusali. Lakay Deo. Okay nga Rod, bigyan ka na update, Gracia. Muchas gracias, Grace. Yes, Lakay Deo, arrange yan ang ating update mula dito sa Ground Zero. Dito sa Balibago, Angeles City. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Muchas gracias, Grace Vera Sansano. Ayan, pwede ka na mag-breakfast, Grace. Kasi kanina nga alas 4 pa naka-standby to kay kong Angelo. Ayan, 2x2, di pinapasok ko talaga malo. Binuro mo si Grace. Ayan. Sana yung, sino nga ba mayor ng Lasatin ba yun? Lasatin Lakay, si Mayor John Carmelo John Lasatin the Jr. Ayan, the second. Parang hindi ko sure Lakay, hindi kasi ako familiar masyado sa Anyway, Mayor Lasatin, ayan, take the cue. Ayan, from Labor Secretary Francis Tolentino. Ayan. Carmelo John Lasatin II siya Lakay. Carmelo John Lasatin Jr. Mayor, ha? Take the cue from Secretary Francis Tolentino. Ayan. Sinibak yung director ng DOLE dyan sa Region 3. Ha? Yes, yung city engineer mo, sibakin mo rin yan. Yes, ayan, Mayor. Ha? Hindi gumagawa ng trabaho. Ha? Ayan. Kung ginagawa na maayos yung ganang trabaho. Dapat yan din nakakalusot na kayo. Di ba may mga nag-i-inspection dapat sa mga may ganyan? site inspection dapat Lakay. Anong sabi ng architect? Ano ba pagka gumagawa sila ng building, Sister Ella? Kailangan Lakay nandun sa site nakabantay. Ayan. Chine-check yan lahat yung quality ng
Kung yung nasunod ba yung size, yung kapal. Ayan, Kung yung bakal ba, ayun talaga ang gagamitin. At saka yung sabi rin nung live-in partner nung namatay, sabi yung video wala man lang helmet. Yes, wala silang mga safety gears na ginagamit. Lahat yan dapat lakay meron. Oo, ayan. So, ayan, wake up call din ito sa Regional Director ng DOLE at syempre ang mga LGUs, yung mga city engineers ninyo dyan, dapat lamang magtrabaho. Pero sila lakay ay na-issuehan na pala before dahil dun sa mga violation. Na-issuehan na sila ng violation at tapos pinatigil. Sabagay. Tapos nabigyan daw ulit lakay ng permit na i-resume ulit yung construction. Sabagay, Sister L, kahit nalagyan mo ng safety gear, kung mabagsakan ka nga naman ng ganito, ayan. Sipin mo yung lakay. 10 story. Sabay-sabay. Walang hindi ka safe. Pero ano man ang mangyari mahuyang mga ating, ayan, kompletos recados na tayo, Ay, lakay na may nababasa ako na yung titang nakatype kanina. Ang magdadala daw mismo sa'yo ng Maha Blanca at Suman ay ang Supremo. Request mo, Ayan. Sige. Supremo. Alam ba ni Mrs. to? Hindi, actually, parang may binanggit din si Senator Alan Cayetano na sabi niya sa kanya sisig. Sisig. Oo, sisig naman daw ang binibigay sa kanya. Ba't natin natitikman yan? Ayan, anong sabi ni yung bagong recommendation na title ng pelikula sa Senado? Sasabihin ko ba to? Sige, basa. Ma-judge naman ako ng mga tao rito. Babasahin mo lang naman disclaimer, hindi po akin galing to Basa. Ito lakay. Anong recommendation na title ng movie ito, ni Senator Lito Lito at Senator Pia Cayetano? Ayan. Sabi dito, pag-ibig na hindi mo inaasahan ngunit handa kang ipaglaban. Suman ko sa Maha Blanca mo. A story of love, loyalty, and second chances. Para na mga pang Viva Max yan, Congressman Pumaren. Ito muna, Ninong ng Bayan. Dadamay kung meron tayong, ano ba naman to mga ano natin. Holiday naman kasi daw ngayon lakay, kalmahan lang muna natin. Meron tayong tragedy. Meron tayong, anong tawag niya? Drama romance? Rom-com. Rom-com. Romantic comedy. Meron tayong thriller. Ayan. May action. Ayan. Sabi kompleto may nagputukan Sabi ko, the greatest entertainment ang Senado ngayon Ayan. Sabi ni Kuya Dong sundin ang payo ni Secretary Larry Gadon. Ayan. Huwag bumoto ng bobo. Salang kayo. Lord. Alam mo, nakatawa lang dito, Sister L. Ayan. Butit may sense of humor ang mga Pinoy. Kung wala tayong mga ganito, hindi tayo masaya, hindi tayo hindi tayo masyadong high blood. Nagaya na tayo sa Indonesia, di ba? Buti hindi nangyayari sa atin kasi yun. tayo lakay na tayo. Parang, alam mo yun, kahit sa gitna ng hirap, problema, meron pa rin talaga tayo. Kita mo, nagagawa natin ng paraan. Binabahana nagiging creative. Bahay natin, maglalagay ng lamay sa gitna ng baha. Ayan, nagiinuman. Emperador. Ninong ng Bayan. Nasaan ang Ninong ng Bayan ngayon? Bago natin alamin kung nasaan ang Ninong ng Bayan lakay, ito muna ang ating word of the day. Kuya Het. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Ito na! Sandali lamang, Attorney Romy Makalintal. Ayan, ano ang word of the day? Ang ating word of the day lakay ay rush. Rush. Rush sa Tagalog. Ayan. Madalian o mabilisan. Ganon. Ayan, nagmamadali. Ayan, Sa Cebuano, pagdali-day. Sa Ilocano, basa.
Dumarup. Mukhang mali yata. Ayan. Sino ba nagda-translate ng Ilocano? Mali si Gagal. Ayan. In Ilocano. Ayan. Para sa ni Manong Chavit, Partas. Ayan. Partas. Darsem. Ayan. Bilisan. Ayan. Bilisan. Partas o kaya Darsem. Ayan. Pero nasa Ninong ng Bayan ngayon? Nasa Ang Grace ating- Park, Caloocan. Yes, ang ating Ninong ng Bayan ay nandyan sa Caloocan City. Sa 10th Avenue, ba't parati ka dyan sa 10th Avenue? Bukas ba yung yung cabaret dyan? Grabe yung term, lakay. Mayor Along, may cabaret pa ba sa Caloocan? Ayan. Di ba yun yung mga lakay? Yung napapanood kayo sa movie? Ayan. Sa movie, yung mga lumang pelikula. Kwento ng mga pinsan kong nauna dito sa Maynila, sa Caloocan, sikat na sikat daw yung cabaret dyan sa Caloocan at saka sa Kalumpang. Ayan. Marikina. Ayan. Yung ba yung may mga sumasayaw, lakay? Yun na pala sa pelikula na may ticket na marami para yung kursunada mong bailarina doon. Ayan. Yun pipiliin mo. Magdamag. Ayan. Siya na isasayaw mo, hindi na makukuha ng iba. Ayan. Kasi yung ticket, pinulupot mo sa kanya eh. Ayan. Ganun ba yung lakay? Oo, sa kanya, sa'yo na yun. Pagka ganoon. Sobrang classic naman nun. Sige, basa. Ninong Sherwin! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. At eto na nga lakay, ang ating Ninong ng Bayan para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak. At nandyan ang ating Ninong ng Bayan sa Barangay 91, 10th Avenue, Grace Park, Caloocan City. Ninong Sherwin! Yes, lakay at si Sir El, lahat ba nakatikim na ng suman ni Senator Lito lapid-lapid? Pero ito mukhang gustong tumikim. Matitikman mo yan, Ninong Sherwin. Eto lakay, gusto rin tumikim sa suman at mahablanka ni Senador Lito lapid-lapid. Pangalan mo, kuya? Good morning, lakay. Ay, kuya. Sa kasama mo kay madam. Good morning po. Good morning, kuya. Good morning. Frederick Barnedo, Trinidad. Ano pa mo, kuya? Frederick Barnedo, Trinidad. Frederick Trinidad. Na palaging nakatune in sa radyo. Yan ang kanyang e-bike. Dala-dala habang pumapasada. Naka-e-bike ba si kuya? May radyo lakay na nakatali pa, Oo, at kaya nga kanina nung narinig niya yung location natin dito, talaga napatakbo. Number one. Galing salamat. Ako po ako. Pag nga pa ako nag-i-e-bike dyan. Makinig dyan kayo sa number 1, CRN. Gusto mo po kayo. Alive na alive si Kuya Frederick. Ayan. Bigyan mo kaagad ng 1,000 kuya. Kuya Frederick, sino pa rin mga announcer sa DZRH tuwing umaga? Si Apo lang, number 1. Lakay tayo makalado ng 1,000 si Kuya Frederick. Maraming tulong na po ito. Ayan. Kuya, magkano boundary mo maghapon? 250 po. 250? Dagdagan mo pa ng 4 na 250. Ayan. Ninong Sherwin. Another 1,000 pieces. Papacheck up ko po. Check up kuya. Akala ko. Maraming salamat po. Ba't ang sakit mo kuya? Mataas din ba ang high blood mo? Hindi po, pero namamasil pain po ako para ganun ba? x-ray ko po ito. Tama yan. Kailangan salamat po, malaking tulong po ito. Number 1 po talaga kayo. Akala ko kayo pambili ng ngipin. Pambili ng ngipin. Kaya pa, isa lang naman. Isa lang naman daw lang kayo eh. Pero sa baba, ubus na. Ubus na pala. So, ang kulang pala, 11. Yung isa nasa itaas. 10 nasa baba. Wala na. At least may bagang pa si kuya. At least may bagang. Maraming salamat. Ayan, welcome kuya. Ayan. Bumabati po ako sa biyanang ko sa Pasay. Nay, makinig kayo ng DCR8. May regalo po ako sa inyo. Bigyan ng nilakay. Ba't yung pangalan ni Bianan, si Nanay? Nanay Nina po. Nina. Opo. Nina Calixto. Saka yung mga anak ko po sa Caloocan. Ayan. Opo. Salamat po. Maraming salamat. God bless you po. Ninang mo yung mayor, Mayora Calixto? Hindi po, mayor po nila sa Pasay yun. Kala namin mag-anak to ni Mayora. Ayan, sipag-sipag ni kuya. Salamat. Wala po anuman kuya. Ayan, ingat ka sa biyahe. Masagot din lakay yung ating word of the day para makuha nyo pa yung iba pa natin pa-premyo.
Ano? Where ang ating word of... Lunch po. Rush. Ayan, rush. Ayan. Rush, eto, nagmamadali. Eto na ang Ayan. pinakabago, ang Astron, alagang maasahan. Meron ka ng medium component. At syempre, eto ang grocery mula sa ACS at sa DZRH. At hindi lang yan, bangong kablu, manghatid sa iyong damit ng Charm Popcorn Purple Eternity. Syempre, gagamitin yan sa pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt na regalo din sa iyo. At hindi na kukot ng kuko dahil ito na ang bango sisig ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Yan, habang kuha pasada. Congratulations, Kuya. Thank you po. Pacheck up na po ako. Oo, ayan. Salamat po. Ingat sa biyahe, Kuya, ha? Ayan, oo, ingat-ingat, ha? Apa. Salamat Ayan. po. Okay, Kuya. At saka sumasakay yung paa mo, foot massage lang yan. Hindi, minum po ng gamot. Meron ka ng gamot. Opo. Sige, po. Kuya. Okay, ingat, Kuya. Okay, maraming salamat kay Frederick. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi dumutong sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Battle Faro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Nino ng Bayan, Sherwin Alpha at Kuyang Frederick. Ano yung last name niya, Lakay? Anong apelyido na? Calixto. Hindi, Trinidad. Ayan, Trinidad. Ayan. Sipag-sipag, ano? Natutuwa tayo sa mga ganyan. Yes. Ayan, nagtatabo. Lumalaban ng parehas. Ayan. Hindi nagnanakaw ng flood control project. Yes, at nagsisipag, nagbabanat ng buto araw-araw. Paano yan, Right Worshipful? Ruel Rivera ng BJMP. Ayan. Madadagdagan ang mga gang dyan sa Oblo. Ayan. Madadagdagan mga borders. Ayan. Baka maluman ang Batang City Jail dyan. Oxo Sigu-Sigi Sputnik dyan. Ito na ang mas sikat na gang. Anong gang? Flood control gang. Mabubuo ba? Ayan. Sandali lamang, Attorney Romy Makalintal. Ayan, pwede ba yung yung online voting? Pwede ba ang mga senador na nagtatago ay makaboto? Pwedeng sumali sa debate, diskusyon sa Senado online? Ayan. Kaya may walkout kahapon dyan eh. Kaya nga ha? Bakit daw noon si Congressman Halusos, ayan, nandiyan sa Oblo sa Muntinlupa, nakatanggap pa siya ng mga constituents from Zamboanga. Ayan, may nagawa pa kayang bill siya habang nasa Oblo? Nasa loob. Oo. Si Senator, Congresswoman De Lima kaya, ha? At Senator Trillanes, may mga bill kaya sila na naipasa, ha? Na-file. Pero alam ko kay Senator Trillanes na nasa Oblo, siya daw may pinakamaraming travel expenses. Pero nasa Oblo? Nasa Oblo. Hindi, kasi mga staff niya, biyahe ng biyahe. Kasi may mga research, mga ganyan. Yun ang paliwanag. Yung mga staff niya. Sandali lamang atin ni Romy Mac. Ayan, siya na ba? Nandiyan na si Attorney Lakay. Pwede na nating tawagin siguro. Sandali, Attorney Romy Mac. Ayan, with your indulgence, please. Ayan, baka wala kayong bonus dito. Ayan. Baka hindi kami mapasweldo. Sandali lamang, Attorney Romy Mac, ha? 10 commercial lang. Sabi ni Attorney, ano ba ito ang tagal? At uunahan na kita. Alam naman to ni Attorney Romy kasi nag-radyo rin ito naintindihan niya yan. Tsaka umere siya dito sa atin, Lakay. Ayan, alam naman dito sa DCRS, nagproprograma sa rito, sandamakmak din ang commercial niya. Kaya alam mo, Attorney Romy Mac, ha? Ayan, mga Lakay, mga ateng, sa dami na ating ginagawa sa araw-araw para sa ating pamilya, sa trabaho at sa komunidad. Madalas napapabayaan natin ating kalusugan, ha? Pero tatandaan natin, kapag malakas ang katawan, mas kaya natin harapin anumang hamon ng buhay. Kaya naman kaagapay ko ang fish oil. Lalo na yung purified fish oil. Purified kaya free from chemical and metal pollutants. Dr. Gary C. Ha? Tumutuloy ito na ma-maintain ating heart health. Ayan.
Parang si Congressman, ha? Maganda ang kanyang heart, ayan. Kaya nagkaroon siya ng chiching na maganda, ha? Mistisa, sexy, ayan. At maganda ang blood flow, ayan. Kaya naiyak si Congressman, ayan. Bakit naman siya nagkrayola? Nasulot, ayan. Aba, nasulot ni. Relax ka lang dyan. Ang Omega Gold Justice sa Martires, kailangan po rin ito, Justice, ayan, ay gawa po sa purified fish oil. May dagdag na vitamin E at vitamin D at kailangan suportahan natin ang ating immunity at tibay ng buto. Aba, bossing business correspondent natin, Ninong MG, ha? Ayan, Michael is my guy. Kailangan nyo rin po ang Omega Gold para mas maganda ang palo mo dyan sa Manila Golf, ha? Ang inirekomendang gamit ay isang kapsula kada araw. Ito ang ating plus 1, tulong sa wastong nutrisyon para handa sa anumang trabaho, anumang gawain. Kaya punta na sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide at hanapin ang Omega Gold. I-add ninyo mga ating mga misis ang Omega Gold sa inyong shopping list. Ang inyong golden support for health, Omega Gold. Pero paalala, ang Omega Gold po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Sandali lamang, Attorney Mag, standby sa ating special na balita, si Congressman na may siyotang maganda at sexy na niregaluhan pa ng napakagara. Namuhunan na, kaya pala iyak siya, ano? Namuhunan na. O ba naman, Lakay, nag-invest ka pero wala kang ROI. Bira naman. Oras, Sister L. 9:17. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Oras sa Sister L. It's 9:22. Oras na para kausapin natin isang batikang election lawyer. Ayan. Ang defender and protector of the PWDs. Senior citizen. PWDs. PWDs. Ano lakay? Person with discount. Ayan. Diba? Ayan. Yung pala yun. Akala ko person with discount. Ayan. Person with discount. Si Attorney Romy Mac, Attorney Macalintal, sir. Magandang umaga po. Good morning, Attorney. Hi, magandang umaga sa inyo, Dayo and Sister L, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Namimiss na rin niya magprograma dito sa DZRH. Pwede naman na paminsan dumalaw ko dito sa inyo. Diba? Pero Attorney Romy Mac, ayan, bago nga natin pag-usapan itong online voting dyan sa Senado, na naging dahilan ng walkout ng mga minority senators kahapon, ano ang ikaw ay magaling din ha? Ano ang mai-recommend mong title ng pelikula sa mga senador? Ayan. Catch Me If You Can. Wow! Kumita na yan, attorney, si Leonardo DiCaprio na yan, di ba? Catch Me If You Can. If you can, ayan. I assume I will govern. Ayan, eto na, Attorney Romy Mac, ayan, pwede ba yun? Ayan, ang isang senador na fugitive ay pwedeng makapag-participate online sa mga discussion, botohan sa legislative body, attorney. Ayan, ano ba ang sinasabi ng batas? At meron na bang Supreme Court ruling dito? Yes, sa aking pagkakaalam dyan sa mga bagay na ganyan, hindi naman siguro po pwede na ang isang fugitive o isang pinaghahanap ng batas o umalis sa Senado ay bibigyan ng karapatang bumoto o mag-participate online. At yung nabalitaan pa natin na nag-appoint pa siya ng 3 vice chairpersons
ng kanyang komite. Upon his instruction daw. Upon his instruction, sabi ni Senate Majority Floor Leader Villanueva. Ba? Kung ikaw ay wala doon, at saka ikaw ay nagtatago sa batas, palagay sa akin, hindi naman dapat pinapayagan yun. Dahil sa yung isang bilanggo, na opisyal ng pamahalaan na kabilanggo, yan ay pinagbawalan ng ating Korte Suprema na mag-perform ng kanyang duty kapag nasa bilanggo. May jurisprudence na pala dyan, attorney? Oo, may decided case na dyan noong February 2000, yung kaso ng People versus Halusos, kasi si dating Congressman Halusos, ay humiling sa Korte Suprema na sana napayagan siya magtrabaho habang siya nakabilanggo. Ang sabi ng Korte, hindi po pwede yun dahil sa magkakaroon tayo ng malaking diskriminasyon. Dahil sa para bang yung iba na bilanggo ay hindi nang po pwede. Katulad din dito, kung papayagan magtrabaho sila, tumanggap ng sweldo nang wala doon, paano naman yung iba na nakabilanggo din, o kaya ay hindi pa rin nahuhuli, sila ba ay ganun din mangyayari sa kanila? So, hindi magandang halimbawa ito, ng isang senador na tumakas sa protective custody pagkatapos siya ay magpa-participate online na hinahanap siya ng batas para tinatawanan lang niya yung batas. Andito ako. So, hulihin niyo ako. Andito ako, nagsasalita nga ako. So, para bang nakakatawa ang sitwasyon. They are making a mockery of our judicial system. Nagiging katawa-tawa ang ating yung ating katarungan, batas at katarungan. Dahil sa hinahanap siya, pero andoon siya, nagpa-participate siya online at wala tayong magawa habang siya tumatawa, habang siya nagsasalita. Hindi lang hindi lang mockery of justice to sa Attorney Roy Mac. Ito ay double standard pa ito, di ba? Double standard yan. Kasi yung pangkaraniwang tao, basta lagi nuhuli yan, at hindi papayagan gumawa ng anumang bagay na dapat niyang magawa. Pero dito, okay lang, para bang mere majority vote, ay papayagan nila mag-function ang isang senador na pinaghahanap ng batas. Kaya nga hindi siya nabigyan ng temporary restraining order kasi ang sinabi ng Korte Suprema ay itong batas na ito na dapat mong pangalagaan ay tinatakasan mo pagkatapos ngayon hihingi ka ng hustisya. Paano ba naman ang hustisya ng taong bayan, di ba? Ang katarungan ay hindi one-sided, kundi yan ay both sides. Maaari siya may due process din siya. But what about the due process ng taong bayan? Yung karapatan din ng taong bayan, bakit hindi natin mapangalagaan? Kaya para sa akin, katulad ng isang bilanggo na opisyal na hindi pwede mag-function, ganun din ang isang pinaghahanap ng batas na hindi siya pwede mag-participate sa ganyang sa Senado sa pamamagitan ng online representation. Balikan ko ito yung sinabi mong decided case ng Supreme Court kay Halusos. Ayan, na hindi pwede mag-perform. Bakit noon ay pinapayagan alam natin, nauna si Halusos, di ba, na nakulong. Bakit napayagan dito kay Senator Trillanes at Senator De Lima na sila ay nakapag-submit pa ng mga resolution, mga ganyan, mga bill? Wala pa silang final conviction. Final conviction. Sila Halusos may conviction na yan. Although naka-appeal pa rin sila. Wala pa naman. Si Bato, wala pa namang si Bato, wala pa namang final conviction Oo. Kaya yun ang pula. Pero kahit na sa akin nga, dahil sa yan yung ganyan nangyari ngayon sa ating sa Senado, mukha naman tayong katawa-tawa. Para bang wala naman tayong kaalam-alam. Para ang taong bayan wala basta kaming bahala dito. Hindi naman tayo yung walang alam sa mga bagay na ganyan. Ang katawa-tawa, ang taong bayan. Wala naman tayong magawa. Attorney Romy Mac, Attorney, napakasakit mo na magsalita. Ayan, binibigyan na nga tayo ng entertainment, ginaganyan mo pa sila. Para bang walang nangyari. Ayan, Alam mo, Risa Ontiveros. Nangyari. Kaya lang ba, papayagan magboto online na parang walang nangyari. Di ba? Nagpunta lang siya doon para bumoto pagkatapos biglang mawawala na naman. Alam naman natin kung ano ang purpose ng kanyang pagpunta doon. Hindi naman ganun kahina ang kahina ng pag-iisip ng taong bayan.
Sana naman, maging maingat din naman yung mayorya. May karapatan talaga ang majority, pero silang tyranny of the majority. Pero hindi dapat gamitin yan sa pagsarili nilang kapakanaan. Hindi titingnan nila na yan talaga ay kinakailangan o hindi kinakailangan. Ayan, maraming salamat Attorney Romy Mac sa iyong legal opinion at sana nga ay maging gabay sa ating mga senador, mambabatas, lalong-lalo po ang mga hindi abogado. O pa kasi nagkakagulo kasi. Kaya talaga mapag-aralan mabuti. Pero sa akin, lagi natin pangalagaan ang ating mga senior citizens kasi umiinit din ang aming ulo kapag kaganyan na nangyayari sa ating bayan. Naku, tama ka dyan, Attorney. Kaya sabi ko, Attorney, pwede ba yun pagka naging congressman, kinatawa mo PWD, sabi ko, suggestion ko, Attorney Mac, pwede ba per piece ang sweldo ng mga mambabatas natin? Babayaran lang sila kung may bill na naipasa. Magtatrabaho talaga yan. Kung walang bill, ayan, hindi babayaran. Per piece ba? Pwede ba yun? At saka dapat kapag humati ng mga committee, wala nang bayad, wala nang alawan. Kasi may sweldo na sila eh. Doble-doble na yun. Kaya nangyayari, pag kami mga committee, minsan nagsasayang na yung kape, tsaka yung sandwich na pinakakain natin sa kanila. Kaya pala pinagagawan yung mga chairmanship ng mga committee, Attorney Mac, may budget palang malaki dyan. Kaya gusto nila. May mga budget yan. Kaya yung iba... Kaya kung matatanda ninyo nung kailan, yung Senate Electoral Tribunal, ang laki ng budget niyan for resolution of election protest ng senator. Alam mo, kinwestiyon ko yan I question that. Sabi ko, Papa, bakit kayo magkakaroon ng budget sa Senate Electoral Tribunal? Ganun, wala namang protesta na inihain ng sinumang senador o tao yun. Bakit kayo magkakaroon ng budget? At least kahit papaano, yung budget nila dahil sa aking pag-question, binawasan ni Chis Escudero na mahigit na 180 million, mga 100 million yun, na nakasave tayo. Yung kanyang mga bagay, ngayon, tingnan mo, may mga budget yung Senate Electoral Tribunal, pero wala naman silang kaso na hinahawakan. So para saan yun? Iba magandang bagay, dapat tinitingnan natin mabuti yan. Ayan, isa na lang, Attorney, legal opinion mo. Ano masabi mo? Halimbawa, may ilabas na arrest warrant kay Senator Joel Villanueva. Magtago sa simbahan ng Jesus Christ Movement, JIL. Ayan. May paglabag bang religious freedom yan? Ay, wala naman. Wala naman. Hindi naman pwedeng taguan ng mga takas ang simbahan. Hindi ang bawal lamang sa simbahan, yung guguluhin mo ang isang religious activities. Yan, pagginulo mo yan. Pero pagka aarestuhin mo isang taong kailangan arestuhin, ay hindi yan paglabag sa anumang karapatan. Romy Mac, Attorney Sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Attorney. Maraming salamat, Deo and Sister El, at magandang umaga sa inyo. Pagpalain tayo ng may kapal. Ayan, God bless our country. Yes. Ayan. Ayan, maraming salamat, Attorney Romy Mac. Daming bayan. Flash Report. Flash Report! Nakulakay ang CIDG at NBI. Sinalakay ang isang bahay sa Angeles City na hinihinalang pinagdalhan daw kay Senator De La Rosa. Nasa Angeles? Oo, Angeles City. So, Angeles City is in Pampanga? Malapit dun sa doon sa binagsakan ng building. Same dun sa same barangay pa daw kung saan gumuho yung building. Alamin nga natin ang detalye mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Kulang sa bato yung building. Edniel. Lakay at Giselle, parehong barangay. Parehong barangay kung saan gumuho itong gusali dyan sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Itong lugar na sinalakay ng Criminal Investigation and Detection Group kasama ang National Bureau of Investigation sa loob ito ng isang subdivision sa paniwalang posibleng dito dinala si Senador Ronald De La Rosa. Kinumpirma sa mga reporte sa Campo Crame ni Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce na pinasok ng elemento ng otoridad itong lugar na pag-may-ari umano ng tiyuhin ni Senador Robin Padilla. Kinumpirma rin ni punong barangay Joseph Ponce na personal niya pang nakausap itong tiyuhin ni Senator Robin Padilla at sinasabing last week daw na aalis muna palabas ng subdivision dahil meron ngang nagtitik-tik lakay na pulisya o mga tauhan ng CIDG
at ipinaalam dito sa may mga gwardiya ng subdivision. Nakipag-ugnayan daw kaninang umaga lakay, mga wala pang alas 6 na umaga, itong CIDG sa barangay para sa operasyon na may kinalaman nga sa pag-implementa ng warrant kay Senator Bato, maging doon sa mga sinasabing mga sasakyang may kaugnayan sa kanyang pagtakas mula dito sa loob ng Senado noong May 14 na umaga. Pero nagnegatibo ito at walang sasakyang natagpuan sa lugar. Sa ngayon ay tikom pa rin yung bibig ng CIDG dito sa Camp Crame, maliban na nga lang doon sa kanilang statement na subject din ng kanilang rekomendasyon para sa obstruction of justice si Senator Robin Hood Padilla, maging iba pang mga tumulong doon sa tinawag nilang strategic na at Pilipinano na pagtakas doon sa senador. Wala na mangyari ang Senate shooting incident o gun-related incident gabi ng Mayo 13 hanggang mga unang oras ng Mayo 14. Ako si Edniel Rosa, DZRH. Yes, Edniel, kung confirm na nagtago si Senator Bato sa bahay ng tiyuhin ni Senator Robin Padilla, ilang araw daw siyang naglagi dyan? Wala pang binabanggit lakay, pero doon sa statement na o kausap kasi ng reporters, si Punong Barangay Ponce, ang kanya binabanggit, as early as last week daw, ay nagsabi sa kanya yung tiyuhin ni Senator Padilla na may mga nagmamanman ng CIDG personnel doon sa paligid ng subdivision. Kaya minabuti na lamang ng tiyuhin na umalis at lumabas doon sa subdivision. Kaya wala rin naabutan dito yung operatiba ng PNP. Kung as early as last week lang ay, malamang as early as last week, hinala na yung CIDG na dito nga nagpunta yung alleged convoy, yung sasakyan na lumabas ng Senado at isinalid kung hindi man doon sa binabanggit ni General Morico na backup na sasakyan na kanilang tinutubos pa rin hanggang sa mga oras na ito. Pero kinonfirm ba ni Angkol na nagpunta si Senator Bato dyan? Walang binanggit lakay si Barangay Chairman kasi otherwise talagang mako-question din yung syempre masasubject din sa pag-question itong mga authorities kanilang subdivision at barangay kung sakali man kung mako-confirm na dito nga dinala yung senador na again subject na ng pagtawagin ng PNP ay manhunt operation dahil in-effect na nga yung ICC warrant as per the Department of Justice. Okay nga Rod, maraming salamat Edniel. Sinusubukan pa natin lakay na makuha ulit yung official na pahayag ng CIDG. Magbabalik tayo sa ilang mga saglit. Ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Edniel Parrosa. Ayan, negative po ang raid na joint operation ng CIDG at NBI. Sinalakay po yung bahay sa San Angeles City na sinasabing bahay ng tiyuhin ni Senator Robin Padilla kung saan umano itinago ang Senator Bato. Ayan, ala na doon ang Senator Bato. Gone in thin air. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Nako, Senator Jinggoy, ayan, bukas na po ipafile na yung plan de, isasampa sa sandigan yung inyong kasong plunder at malversation. Nako, ano kaya ang mangyayari? Ayan, sasama ba kayo ulit ni Kakosa? Ayan, si paring Senator Bong. Alam nyo bang iiyak-iyak ngayon isang congressman na Sister L? Bakit? Dahil nasulot ang kanyang maganda at sexy at batang-batang girlfriend. Chiching niya yun eh. Chiching, starlet, Sister L. Wait lang. May asawa ba yung congressman? Meron one. May pinataho ba dyan sa mga... Maraming congressman, mga party list congressman. Si Kiko, tsaka si Miao, tsaka si Lebiste, binata yata ang mga to, di ba? Yes, oo. Si Attorney JP. Kilala natin. Oo nga pala. Patiernos. Ayan, ayon na sa ating bubit Sister Pero hindi L. sila yun Hindi. Hindi sila yun. Hindi po sila yun. Ayon na sa ating bubit, silang hilig sa mga mga starlet na yan. Oo, wala yun.
Ayon sa ating bubit Sister L. Yung congressman na yan, lakay, may edad na. Hindi pa man Hindi pa naman. katandaan. Sakto lang. Ayan, sakto lang. Ayan, middle age. Ayan. Ayon sa ating bubit manong Boji Speaker. Paano naman di iiyak-iyak si Congressman? Nag-invest na siya, apo. Anong investment na ka? Abay, brand new car. Wow! Anong brand na kayo? Anong banggitin? Malalaman niya. Ang kanyang magkakano ba yung kotse mong kuyang Neil Panaligan, ha? Berry, ayan, pareho kayo ng kotse ni Starlet, ha? Ayan. Abay, sabihin na natin. Magkano yan? Kuyang Neil Panaligan, magkano yan? Magkano ba ang brand nyo ngayon itong Ford Territory? Ayan. Search ko. Yan ba Bossing Willie Titen ng Ford. Ayan. Anong model, Lakay? Bago-bago lang. Di pagpalagyan mo nating 2025 Hybrid model ba yan? na lang, Hybrid. ha? Di sinabi kung yan, di natin natanong, ha? Ayon sa ating bubit Sister L. More than 1M yan lang. Anong kulay kaya yan? Ayan. Kulay pink. Wala namang pink nun, ha? Maroon, meron. Ayan. Di ba maroon yung Ford Territory Parang mo? Kaya Neil siya, Panaligan? Lakay? Ha? Magkano? Maroon ba yun? Para siyang mix Palagay ng ko, red na para may pagka-darker. Pwedeng black, ayan, or white, ayan. Ayon na sa ating bubit, bakit nag-iyak itong si Congressman? Bakit? Aba, mga kuya, mga misis, mga ating, kung naganap kayo ng magandang eskwelahan, dito na sa St. Louis College, Valenzuela City. Abay, ongoing na po ang kanilang enrollment for school year 2026-2027. Ayan mga ate, mga misis, para dyan sa preschool, elementary, junior high at senior high school at maging sa college. Sa St. Louis College, abay safe ang inyong mga anak at secured pa. Ayan, Monday to Saturday, ang St. Louis Colleges ay matatagpuan po dyan sa may Maysan Road, Valenzuela, Gatchalian City. Ayan. Pero paalala po ng mga sama kapwa magulang, ayan, kung naganap tayo ng eskwelahan na di kalidad at professional mga teachers, St. Louis Colleges na tayo, ha? Ayan, para sa karagdagan detalye, tawagan si Raymond Luciano. Ayan. At tawagan sa telephone number 8292-0481, 8292-3170. Ayan. At ayon na sa ating bubit Justice Sam Martires, babalikan natin yan dahil meron pa tayong ilang mga paalala. Oras, Sister L. It's 9:43. Ang oras na yan ay Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Chill-chill lang tayo, holiday.
At ayon na sa ating bubit Sister L, abay birthday ngayon ni Ninong Mr. Michael is my guy. Ngayong birthday niya mismo. Yes. Happy birthday, Ninong MG. At ang sabi na ating bubit na Tisoy ang pangalan na Sister L. Abay, ang birthday ni bossing Michael is my guy. Ang ating business correspondent. Hindi na bongga. Ayan. Ano ang gagawin Simple niya? lang. Dahil yung gagastos siya sa kanyang birthday, idodonate niya. idodonate sa DZRH Operation Tulong. Oo, parang ganun nga siya lakay, no? Napakalaki ng puso. Ayan. At ayon na sa ating bubit, buwabati rin si Atty. Raul Paras at Atty. Topak. Atty. Topak. Atty. Topacio. Atty. Topacio, good morning. Malangkot si Atty. Topacio, nawalan daw ng programa sa DWIZ. Oo nga pala, yung program niyo doon. At siyempre, batiin ko rin yung mayor namin sa Curimao, Ilocos Norte. Ay Apo Mayor Boyet kilala ng Curimao, Ilocos Norte. Naragsa nga pa nagkasangay Apo Mayor. Binabati ka ni Manong RD Jojo, kilala ng Quezon City Registry of Deeds. Of course, si ating Fatima Arias. Ating Fatima, happy birthday. Ano bang regalo ni Kuyang Colonel June Arias? At siyempre ating Lugaw Queen, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Happy birthday po. Iba rin ang birthday ni Wonder Woman. Nagpalugad yan sa may nasunugan sa Tondo, Manila. Oo, lakad kahapon. Kasama din dyan ang Team Lapid. Yes. O nga pala, Ayan, Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Yun daw paluga mo rin sa nasunugan. Kulang daw ng suman tsaka Maha Blanca. Oo nga, next time siguro lagyan mo ng masarap yung Maha Blanca nila. At saka yung sisig. Ayan, sisig. Sama ng Kapampangan sisig. Ayan, sama mo ng rason halo-halo. Happy birthday din kay Kuyang Gerald J. Reyes Kumigad. At Remulito Revilla Dungog, happy birthday. At aling mo natin ang latest sa Senado, Sister L. Ngayong bang holiday mag-uusap ba ang mga nasa minority sa isang hotel na malapit dito sa DCRH? Ayan. Sa hotel ba rito? Ayan. Eto na muna lakay. Alamin natin yan kay Lakay Raymond. Pero ang minorya dyan sa Senado nagparamdam agad ng harangin ng kagustuhan ng mayorya na amyendahan ng rules para sa pagdalo ng sesyon online ng mga senador. RH28, Raymond Paas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, ipinaramdam ng minorya sa Senado na kasapi ng tinatawag na Solid Block 11 kung gaano sila katibay kontra sa 12 miyembro ng mayorya. Ito ay nang nagtagumpay silang maharang ang mosyon ni Senador Dante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules upang payagan ng mga senador na makadalo sa sesyon at makaboto online. Kahit pa mismong si Senate President Alan Cayetano na ang nagdepensa nito sa Senate floor. Para kay Senador Panfilo-Ping Lacson, labag sa rules ang gustong mangyari ng mayorya. Dahil na-refer na sa Senate Committee on Rules ang motion ni Marcoleta noong May 11, hindi pa na-constitute ang Committee on Rules dahil idineklarang bakante ang lahat ng posisyon nang nagkapalitan ng liderato ng Senado at bigla na lang ibinalik sa Senate floor ang motion kaya't kanilang tinutulan. Nang gagalainit si Senator Erwin Tulfo ng questionin ang pagmamadali ng mayorya na amyendahan ng rules. Iniug na ito sa balitang inilahad ng Ombudsman na may 2 senador ang makakasuhan at maaaring magkaroon ng warrant of arrest. Kasunod nito ay nag-walk out ang minority at tuluyan ng nawalan ng quorum sa Senate plenary. Tinawag naman ni Senator Jingo Estrada na uncalled for ang pahayag ni Senator Tulfo. Nagtataka si Estrada kung may contact si Senator Erwin sa korte at sigurado na siya may ilalabas na warrant. Una na inanunsyo ng Ombudsman na si Senator Jinggoy ay kakasuhan ng plunder at nasa advanced stage na rin umano ang kaso ni Senator Joel Villanueva. Tingnan natin si Senator Jingo Estrada. Sigurado ba siya? Meron ba siyang contact sa taas o sa korte? I think that that comment was uncalled for. I don't know why he mentioned that
hindi ko alam kung bakit how he came up to that conclusion. Si Senador Jinggoy Estrada. Raymond. Ito, Mayor. Talagang galit pala si Senator Jinggoy kay Senator Erwin, ha? Ayan, butit hindi ginaya si Robin Padilla. Ayan, sinabihan lang na... Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ayan. Ayan, chill-chill lang, Senator Jinggoy. Ayan, sa bagay, hindi pwede mag-chill-chill sa ganitong sitwasyon, ano, ha? Ayan, okay. So, may maghuhudas ba sa majority? Tuloy-tuloy daw yung usap, Mayor. Hindi naman daw talaga mawawala yun dahil nga kapag itong mga pangyari ito, di akala kasi namin kagabi medyo okay na matapos yung Maha Blanca. Oo nga Suman. Oo. Sisig. Oo. Kay SP Alan. Kulang namin medyo okay na. Kulang to na emperador Ayun, siguro ang kulang na yun. Kasi nag-caucus na sila after ng caucus, ayun, bumalik muli sa ibang usapin na naman. Online voting. Mukhang alam na ng minority yung galaw ng majority. Ayun, pinaghandaan nila kaya kuyog yun tungkol sa pagtatanggol doon sa rules na hindi dapat payagan ang sino mang senador na maka-attend online o kaya ay bumoboto online. Dahil kung ganun daw mangyari, Mayor, sino pang gustong pumunta ng Senado? Pwede ka nang sa bahay lang. O kaya pwede sa Portugal. Ayan. Pwede sa France. Pwede naman palang pwede sa Spain. malayo Ayan. Pwede palang remote control Pwede sa Oblo. Ayan. Oblo. Ayan. Di ba nakaabang na si Kakosa. Ayan. Senator Bong. Ready yung red carpet. Ayan. At mukhang siya ang gagawing mayor. Ayan. Mayor ng flood control gang. Ayan. Bagong gang pala yun sa loob. Hindi malaman kung halimbawang umabot sa gano'n kung magsama-sama sila sa isang selda. Mayor. Mukhang tabi-tabi naman yung iniready doon, di ba? Tabi-tabi yung yung selda doon. Niready na yun para pero si Senator Bong sabi nakahalo daw doon sa mga iba na mga preso doon. Ganoon. I think parang 6 yata sila doon sa isang selda. Sino? Nabanggit mong isa. Kasama yung mga taga DPWH? Hindi, Mayor, yung iba-ibang mga kaso. Common criminals. Oo. Yung mga iba-ibang kaso ng depende sa parang ang pagkakaintindi ko, parang depende sa dating, kumbaga yung panahon na yun, yung mga dumating na yun, kasama ni Senator Bong. Sa bagay, mas mainam rin kasi malungkot kung mag-isa ka, at least kung doon may nakakausap. may taga-masahe ka. Taga-masahe talaga. May taga-paypay. Pero ibang Mayor, yung sitwasyon kasi kumpara yung dati na nasa Camp Crame sila. Yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Antabayanan pa rin natin yung mga susunod na kabanata sa Senado. Ito si RH20, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas mula sa Senado. At kailangan talaga ang pagmamahalan dyan. Sandali lamang manang Milky Standby Giselle. Ang kailangan natin mabigyan sa bayan ngayon, sana pagdating ng 2028, makapag-elect tayo ng presidenteng healing president. Ayan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Ayan. Kailangan na ipairalan natin ang tunay na pagmamahal sa kapwa at sa bayan. Kailangan ni natural na kaligayahan, parang pagmamahal ni Congressman. Si Congressman talaga namang ang kanyang pag-express ng love talagang todo bigay. Ayan. Abay, hindi lamang honeymoon tea,
kotse pa ang ibinibigay. Ford Territory brand new. Ayan. Pero ang honeymoon herbal tea kong ay may taglay na natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init ng damdamin, making its night a honeymoon. Pagka ba binigyan ng kotse ang isang chiching, Sister Ellie? Ano lakay? Yung ba ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal? Hindi naman yun nasusukat sa di mga ba ganyang yan? bagay lakay eh. Alam mo naman kasi sa panahon ngayon, ayaw naman nating i-judge lahat. Pero may more on material. Nahawa na sila kay Nadona. Ayan. Si Nadona, ayan. Si Nadona yung singer. Di ba siya ang kumanta, si Nadona ang kumanta ng Material Girl. Ayan. Madonna? Madonna. Madonna. Bakala ko Nadona. Material Girl. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang butika. Senator Idol Rafi Tulfo. Subukan mo ang honeymoon herbal tea. Hindi lang yung isa. Ayan. Para express love naturally. Eto na si Manang Milky, ano ang latest sa Kamara? Ang Department of Energy nag-isa sa hearing ng Kamara. Energy policy pinarerepaso dahil sa mga nararanasang kakulangan sa supply ng kuryente at rotational brownouts. RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister El, kwenestyon ng energy policies ng Department of Energy sa joint hearing ng House Committee on Energy at House Committee on Franchises, resulta na rin ng mga naranasan na rotational brownouts kamakailan. Ayon kay Representative Marco Huangco ng Pangasinan, ang direksyon ng DOE ay hindi para mabigyan ng solusyon ang mahinang supply ng kuryente, sa halip dahilan parang mataas na singil at kakulangan ng power supply. Sabi ni Huangco, hindi sapat ang intermittent renewable energy sources dahil pagsapit ng gabi, mahina na ang supply mula naman sa solar generation. Hindi rin matanggap ni Huangco ang report ng multiple shutdowns sa mga generating plants na sinasagad dahil kulang ng supply. Iginit ni Huangco ang review o tuluyang pagbasura sa IPIRA o Electric Power Industry Reform Act dahil kapag kulang ang kuryente, mas mataas ang presyo, mas mataas ang kita. Nakiisa si Huangco sa mga kasamahan sa Kamara na i-assess ang plano ng DOE dahil paulit-ulit na lamang ang mga brownout at deklarasyon ng red and yellow alerts. Ako si Milky Rigunan. Ilke, sino ito? Ito na pala itsura ni si Charlie ba ito? Charlie Huangco o... Ay, lakay kapatid niya ito, Congressman Marco Huangco. Marco Huangco. Ayan, So, Congressman ng Pangasinan o Negros? Pangasinan lakay. Pangasinan. Okay. Okay nga, Ruda. Maraming salamat, Manang Milky. Ganda umaga lakay. Sister El, balik sa inyong dalawa. Ayan, mula kay Giselle Ricafort. Ano ang latest mula kay Giselle? Naku, ito pa rin. Anong latest sa NBI? Kuryente na naman to. Anong latest kay Director Melvin Matibag? Alamin natin lakay kung hindi pa rin siya patitibag. Ang Visayas Grid daw isa sa ilalim muli sa yellow alert. RH15, Giselle Ricafort sa detalye. Giselle. Lakay, Sister El, deklarado ulit yung yellow alert sa Visayas Grid mula mamayang alas 6 ng gabi yan hanggang alas 6 ng gabi. Ayon sa Department of Energy, pumalo na sa 2,415 na megawatts yung peak demand dito habang nasa 2,682 naman na megawatts lamang yung available na kapasidad. Bunso dito ng unavailability ng tatlong malalaking coal plants kabilang na yung TV1 o TVI2, TEDC3 at TVI1. Nagka-force outage naman yung dalawang planta simula entrada ng Mayo at 12 rin yung nag-ooperate sa limitadong kapasidad. Una nang sinabi ni Energy Secretary Saring Gari na asahan yung karagdagang supply ng kuryente sa Visayas ngayong linggo dahil sa patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente doon. Nakikipag-ugnayan na yung DOE sa Independent Electricity Market Operator, National Grid Corporation, gayon din sa Energy Regulatory Commission. Tiniyak ng kagawaran na ginagawa daw nila ang lahat upang mapabilis ang restoration doon sa mga apektadong pasilidad. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer 8 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Your business is our business.
At para naman sa ating balitang negosyo, sertifikasyon sa mga nagnenegosyo ng solar energy system, masihigpitan ng DTI. Alamin natin ang detalye mula kay Don Carlos Pobre. Don. Pinag-aaralan na ng Department of Trade and Industry o DTI ang mas mahigpit na safety certification sa mga solar energy system para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Sa ngayon, humihingi na ang DTI ng reaksyon at komento mula sa mga stakeholder hinggil sa isang draft Department Administrative Order o DAO na may layuning pasunurin ang mga solar power system sa kaukulang pamantayan. Sa ilalim ng DAO, dapat munang dumaan ang mga local at foreign manufacturers sa Philippine standards para sa safety and quality certification bago magbenta ng solar products sa bansa. Una na nagpahayag ng pagkabahala ang mga electric cooperative gaya ng Meralco sa banta ng hindi otorisadong pagpapakabit ng solar panel. Ang naturang polisiya ay kasunod ng pagtangkilik ng mga Pinoy sa paggamit ng solar dahil na rin sa biglang pagsipa ng kanilang bill sa kuryente. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 56 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Richie Boy. Bakit Richie Boy? Ayan, Don na rich na poor pa. Oy, teka muna si Sir L. Ayan, tama lang na yung ginawa ng MRT, ha? Ayan, si Chairman Cabrera ba? Abay, tinutulan po yung pamigyan ng kondom sa MRT. O nga naman, ba't kondom? Napaka, insensible naman. Yes, oo. Sana gaya niyo si the late, very worshipful General Ray Beroya, di ba mga brethren? Ang ipinamigay sa MRT, LRT ay red roses. Di ba ganyan? Pwede, lakay. O kaya naman alakay, alam mo kung ano? Perfect sa panahon ngayon. Pamaypay. Mga refreshments. Refreshment. Inumin, snacks, di ba? Wag kondom, bira naman. Ayan. At congratulations mga brethren, ha? Sa mga newly obligated brethren natin sa Justicia Masonic Lads. Ba, galing-galing. Ayan, proficient worshipful Master Max, ha? Ayan. Abay, well done. Ayan. Congratulations kay Kuyang Yusek Nicolas T ng DOJ at Kuyang Yusek Alex Flores ng Office of the President. Ayan. Sila po ay na-raise na kahapon. Isang araw. At para sa aming mga classmates sa Pinili Institute sa Pinili, Ilocos Norte, ayan, ipinabot natin pakiramay sa pagyaw nating classmate na si Jose Abukay. Ayan, classmate Joe, may you rest in peace, classmate. At bilis ng oras, ayan, hindi na natapos yung yung bubuit mo. Ayan, ay, hindi lakay. Abangan na lang nila sa... bukas na lang. Saka sa social media mo. Bukas. Ayan, ayan. Nabawi daw ba yung Fort Territory? Abangan. Road is long. At yung sumulat, anong bigay? Mas matindi. At may matinding revelasyon kaya talakay. Inaabangan ko yung revelasyon mo. Abangan nyo po yan bukas. May twist ang kwento nila kaya. At yan ang kabahan natin palatuntunan damdaming bayan. Chill lang po. It's a holiday. Hooray, hooray. At happy fiesta nga pala sa mga happy fiesta ba ang tawag doon? Feast of Sacrifice sa ating mga kapatid mga Muslim o yung mga brethren sa Lukman Masonic Lads. Ayan, Kuyang Abul, Kuyang Fahad, Kuyang Agagising Lukman, ayan, Kuyang Nabiltan, Justice Japardi Maampaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Dayo Makalma. At ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Wonder Woman, birthday girl. Miss May Binauhan, susunod na. Oras, alas 10:09. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan.